Nabuang na, nabuang. Naloko na. Kamusta kayo mga kababayan? Welcome. Welcome sa Cargada 2. Yun o. Kahapon kasi, kahapon. Meron pong press con itong si Vice President na Sara. Doon po sa kanyang press con na banggit itong mga banta sa kanyang buhay, yung pag-pull out ng kanyang security. Kung sakali i-pull out itong mga security niya, option po nila ay kumuha ng private security. So, dahil nga, yun nga, may pull out, and so ang plano nyo para mag-outsource na lang kayo? Yes, we are exploring private security services. Yes. So, no, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Hindi ko alam yun sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Well, wala pa kaming we have not requested for proposals yet from service providers. We have not requested a proposal yet. So, but I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama. I do not know. But I know that they are Filipinos, yes. No, I don't. No, ma'am. No. But, no, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. Ma'am, kasi sabi po nila mga congressman po, ma'am, kasi parang contrived lang daw yung threat ninyo. Parang it's just an imaginary threat. Like for example, si Asidre nagsabi na imaginary daw yung threat ninyo, unlike doon sa sinasabi na threat daw, yung inyong threat to the First Family and Speaker. So what's your take on this po? Kasi parang dinidismiss po ng mga congressman na kayo po ay nag-threat, nagkaroon ng threat sa inyong buhay. Parang sinasabi nila, hindi naman, parang imaginary lang yung threat ni Vice President as opposed to sa sinabi niya doon sa press conference. What's your take on this? Yes, we have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Aba? So, and it does not affect my work. So, all the more that it was inconsequential for me at the time. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think
they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. So ayan po, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang presko na pinag-iisipan po nila kumuha ng private security, pero optional daw po yan. Kung sakaling i-pull out ang kanyang security details na galing sa armed forces, okay? Option po nila kumuha ng private security para mangalaga sa kanyang seguridad. Ngayon, sabi ni VP Sara sa kanyang press con, nararamdaman po niya na hindi na siya safe. Hindi na siya ligtas. Hindi na siya secure. Sapagkat ang dahilan, sabi niya, ay mayroon na pong mga biases mula sa kasalukuyang gobyerno. Nabanggit niya itong DOJ na iniimbestigahan yung nabanggit niyang threat doon sa kanilang SOM. At na tinutukoy niya itong sinasabi niya na kapag siya ay papatayin o kapag siya ay pinatay, ay gaganti siya. At sinasabi niya na gaganti siya dito kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Ayun po, ngayon sabi ni VP Sara ay ang itong DOJ iniimbestigahan siya at ang iniimbestigahan lang, ang dinidinig lang ay itong nabanggit na threat. Pero yung kabuuan ng kanya sinabi, yung kung sakali o kapag siya, yun daw ay hindi pinakikinggan. So para sa kanya, yun ay bahagi na pagiging bias ng DOJ, at ang DOJ po ay under sa executive, under kay Pangulong Marcos. So para kay VP Sara, dahil dyan ay bias, kaya wala siyang tiwala. Okay? Sa kanyang press ko, nabanggit niya na ang threat sa kanyang buhay ay hindi daw iniimbestigahan ng otoridad. Okay? Ayaw nga naman, sa tingin ko, meron siyang dahilan. Meron siyang dahilan kung bakit feeling niya ay hindi siya safe sa kasalukuyan. Okay? Bakit? Matatandaan natin kamakailan, siguro mga 3 months ago, 4 months ago, pinull out na lang bigla itong kanyang security na bahagi ng PNP. At ang pinalit ay hindi niya personal na katiwala. Kasi siyempre nga naman, ang security, ipinagkakatiwala mo ang inyong buhay sa kanila. Tapos yung ibibigay sa iyo, hindi mo naman kabisado, hindi mo kilala. Mangangamba ka. Mangangamba ka sa taong ipagkakatiwala mo ang iyong buhay dahil hindi mo siya kilala. May katwiran dyan ang Vice President kung bakit sinasabi niya na wala siyang tiwala at nararamdaman niya hindi siya safe. Dati rin, nabanggit din ni VP Sara na ang kanyang bahay ay kinikising ng PNP. Dati yan, nabanggit yan maging dun sa airport, ang kanyang pamilya ay habang papunta ng ibang bansa, kinuna ng picture na wala man lang pahintulot mula sa kanila. Ay okay lang sana yun kung siya lang pero yung kasama yung kanyang pamilya, yung bata, mga bata, mahirap. Di po ba? Ngayon, dahil dyan nararamdaman ni VP Sara na hindi siya safe. Ito pa tayo po ay nagtataka kung bakit tayo ay nagtataka kung bakit ang sinasabi na ni VP Sara mayroon siyang threat sa kanyang buhay.
Pero itong PNP, sinasabing wala silang alam. Ang NBI, wala din daw silang alam. Maging yung AFP, biniverify pa daw nila kung totoo itong threat na ito. Si BP mismo ang nagsalita nun. Alam namin kung kanino nanggagaling ang threat. Whereas yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagte-threat sa kanya. At siya lamang ang makakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. National Police says it has not received any credible threat against the life of Vice President Sara Duterte. In a radio interview on Monday, December 2, PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo says the police have no knowledge of the supposed documented threat Duterte is referring to. Nevertheless, Fajardo says the PNP is aware that threats are inherent in Duterte's position as Vice President, adding that police are ready to provide security to her as needed. At this time, sir, wala pa po kaming confirmation on that. But he said, any po na statements that are given, we look into that. We have specialized units to verify these things. So moving forward, sir, we'll be performing our mandate accordingly of protecting her with all of our troops and assets in terms of providing security for the Vice President. Wala daw sila alam. Sabi ng PNP, wala silang alam na may banta sa buhay ni BP Sara. Sabi ng NBI, wala din daw sila alam sa banta sa buhay ni BP Sara. Ang FE naman, i-verify daw nila yung sinasabing threat. Wow. Di ba matagal na yan? Hanggang ngayon nasa bukang bibig pa rin nila i-verify. Wala silang alam. Di ba nga matagal na sinasabi ni BP Sara, detalyado yan. Naka-record yan. May police blotter yan. Bakit hindi i-check ng NBI, ng PNP yung sinasabing police blotter kung saan man lugar yan? Siguro naman, police blotter, kahit na hindi sila magtanong kay BP Sara, alam ng PNP yung kung saan lugar. Malalaman ng PNP kung saan lugar yan, kung saan naka-blatter. Tama o mali? Kaya tayo po ay nagtataka kung bakit ganun po ang sagot na itong mga otoridad. Kaya hindi nyo masisisi si BP Sara kung walang tiwala sa gobyerno. Dahil may basihan siya. May naisip niya baka maya mismong gobyerno ang magpapahamak. Siyempre, iniisip niya malamang ni BP Sara na baka kapag mismong gobyerno ang dahilan o gagawa para siya ipahamak. Kaya nag-iingat po siya. Kaya option niya kumuha ng security o private security para mangalaga sa kanyang seguridad. Kaya ang tanong lang dito ang tanong lang dito kung papayagan ba ng ating gobyerno na private security ang mangangalaga sa seguridad ng Vice President. Ang hirap yung inaasahan mo na siyang mangangalaga sa iyo bilang Vice President, tapos duda ka, wala kang tiwala, hirap yun. Kaya nga sabi ni BP Sara, handa na siya. Nakahanda na siya kung ano man ang mangyari sa kanyang buhay. Kung sakali man, sabi niya kung ano mangyari sa kanya, plano ng Diyos sa kanya. Ako believe believe ako sa Vice President kahit babae. Matapang. Yung iba yan, baka mag-resign na yan. Isipin yan. Alagaan ko na lang ang pamilya ko, anak ko, maliliit pa. Ganon yan Pero ito si BP Sara, buhay niya ay nakataya. Kapalit ng pagmamahal niya sa bayan.
Kaya sige lang, laban para sa kanya. Para sa bayan, para sa serbisyo. Paglilingkod sa bayan. Ako naisip ko, yung ginawa na yun ni Bibi Sara, yung nagsalita siya sa social media, online, at binanggit siya na kapag siya ay pinatay, yun ay pagsusumbong niya sa taong bayan. Kasi nga, wala siyang tiwala sa otoridad eh. Okay? Kaya ang ginawa niya ay nagsumbong siya sa taong bayan. At dahil dyan, dahil nagsalita siya, nagsumbong siya, naalarma ngayon. Naalarma ang publiko. Umabot na ngayon sa gusto siyang imbestigahan ng DOJ o ng NBI. Actually, matagal na yan eh. Matagal yan binabanggit ni Bibi Sara na mayroong banta sa kanyang buhay. Bakit ang PNP hanggang sa ngayon wala pa rin alam, ang NBI wala pa rin alam. Sa ating balibalita, sa ating mga naririnig, ang number one galit sa mga Duterte, kay BP Sara, ay mga NPA. Kasi kaaway ng NPA, galit siya dyan eh. Yun na sabi-sabi. Ako, wala akong ebidensya. Siyempre, tayo ano lang. Ang dahilan, ayaw nila, no? Hindi siya papayagan, hindi papayag ang kanyang kalaban sa politika na siya ay maupo o maging pangulo sa 2028. Sabi, no? Dahil sa hangarin na maging pangulo. Yung iba naman takot na maging pangulo si Sara Duterte sapagkat ang kanilang ginagawa mapuputol kapag si Sara ang presidente. Ang kanilang kilusan mabubura kapag si Sara Duterte ang maging presidente. Kaya takot na takot sila. Ngayon pa lang tudubanat na sila sa vice president. Pati ang speaker nagiging kaalyado na di umano nitong mga makakalawang grupo. Ayaw niya kay BP Sara. Si BP Sara may sabi niya, hindi ako Kino-quote ko lang. Di umano itong si Martin Romualdez ay nakipagsanib pwersa sa mga kaliwa para lang pabagsakin ang vice president na nangunguna sa survey. Ang pangit naman ng politika sa bansa, ano? Ito ka, no? Ayaw ng tao sa'yo. Kulilat ka sa survey. Ayaw ng tao sa'yo, hindi ka mahal ng tao kasi nga wala ka namang naipakitang magandang nagawa. Okay, mayroon ka man naisip na gagawin sa ngayon, pamumudbod ng ayuda. Yung problema sa ayuda kasi wala pero ewan ko pa. Katulad din, no? Di ba kamakailan itong bilyon-bilyon na hinihingi ng pondo, ng akap na pondo nila. Di ba itong si Amy Marcos tutol na tutol ang ingay dun sa Senado? Hindi namin papayagan yan dito. Ano nangyari, balibalita. Nakalusot. Nakalusot ang pondo para sa akap ni Martin Romualdez. Di wow. Wala ka pala, Amy. Wala ka pala, hanggang ano ka lang, hanggang ngak ka lang. Tunay na bodol nga kayo. Bodol. Hanggang salita lang. Si Amy ang maingay dyan sa Senado dati. Tutol na tutol siya sa akap ni Martin Romualdez. Pero wala siyang nagawa. Nakalusot. Ang masakit, yung pondo ng OBP binawasan. 700 million na lang. Grabe, taktika nila.
gusto nila gipitin yung iba na gusto magserbisyo sa tao, babawasan nila yung pondo para hindi makakilos. Siyempre nga naman, pag hindi makakilos yung Office of the Vice President, di malilimitahan ngayon ang serbisyo niya sa tao. O di, ang taong bayan ngayon, sabihin, ay, wala nagawa si Sara. Okay? Wala nagawa si Sara. Hindi man lang, wala man lang naibigay na tulong sa tao. Dahil, wala na ibigay dahil ginipit yung kanyang pondo. Samantala itong Speaker of the House, ng kanyang mandato ay gumawa ng batas, ito siya ngayon. Para siyang pangulo na gustong humawak ng malaking pera para gamitin sa kanyang ambisyon. Yun. Ganun yun. Wala. Puro ingay lang itong si Amy Marcos. Ang Senado, puro ingay lang. Wala pala kayo kay Martin Romualdez eh. Mas powerful si Martin Romualdez kaysa sa inyo. Katibayan yan. Na wala kayo nagawa para pigilan ang akap ni Martin. Akap. Akap ni Martin Romualdez. Boy Ayoda.